Mga kasama sa pananampalataya, narito na naman tayo. Narito na naman ako, ang inyong Pastor Pakito. Napakainit naman usapin, mga kababayan. Pinagkukumpara, maraming tumututol kung bakit daw pinagkukumpara si dating Pangulong Duterte at si dating Senador Ninoy Aquino. Wala namang masamang pagkumparahin sapagkat sila'y parehong Pilipino. At siya ay nasusulat. Nakalimutan ko na lang kung saan nasusulat. Subalit ito ang malinaw dyan. Sila naman ay parehong Pilipino. So walang masamang pagkumparahin. Parehong lalaki. Parehong may buhok. Parehong may ilong. Medyo malaki nga lang ang ilong ni Digong kaysa ilong ni Ninoy. Oh, ano pa? Anong masama pagkumpara? Pareho silang Pilipino. Si Digong nga lang ay pro-China at si Ninoy ay hindi. Yun lang. Pero walang masama na pagkumparahin. Sabagat sila ay parehong nagmamahal sa bayan. Si Ninoy ay nagmamahal sa bayan. Kaya pinaglaban niya ito, umuwi siya kahit nanganib ang kanyang buhay. Si Digong, siya ay nagmamahal din sa bayan. Daw. Sangayon sa mga DDS ay nagmamahal si Digong sa bayan. Kaya walang masama na sila ipagkumparahin. Sapagkat siya ay nasusulat. Hindi ka natin alam kung saan nakasulat. Subalit mga kasama, tandaan lang natin muli. Isa lang ang ating marcha. Isa lang ang ating patutunguhan. Sa banal na kasulatan. Huwag kayong magbabasa muli. Ulit-ulitin ko, huwag kayong magbabasa ang mag-isa. Huwag niyong i-interpret na mag-isa ang mga talata sa Biblia. Dapat nyo ay kayo laging ginagabayan ng pastor tulad ko, si Pastor Pakito. Ako lang ang tanging magagabay sa inyo. Huwag kayong magkakanya-kanya. Huwag mag-i-interpret ng talata ng Biblia na kayo lang. Huwag kayong mag-a-analyze na kayo lang. Sapagkat hindi sapat ang inyong utak. Hindi sapat ang inyong talino. Hindi sapat ang inyong puso't kaluluwa upang maintindihan ng mga talatang ito sa banal na kasulatan. Ako lang, kami lang mga pastor, ako si Pastor Pakito, mga kagabay sa inyo. Kung wala kayong gabay, kayo'y maliligaw. Muli, balik tayo dito sa pagkukumpara. Kay dating Pangulong Digong at kay Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino ay hindi nagmumura. Si Digong ay hindi rin nagmumura. Paminsan-minsan. Yan. Kaya may pagkakahawig din. Hindi naman masamang ikumpara. Si Ninoy ay itinuring na bayani. Si Digong ay tinuring ding isang bayani hanggang ngayon. Itinuturing siyang bayani ng mga DDS. Kaya walang masama. Walang masama na pagkumparahin, mga kasama. At siya ay nasusulat. Muli, nasusulat yan. Hindi ko nga lang matandaan kung saan nakasulat. Kaya muli, nakinig kay Pastor Pakito sa ating pagsasama-sama dito sa gusaling ito. Minsan ay tinatalakay natin, nilalaman ng mga banal na kasulatan, subalit minsan ay humahalo rin tayo sa politika. Muli tatandaan, para sa kapakanan ng ating samahan, yan ang ating prioridad. Hindi ang bansa ang ating prioridad. Pero huwag niyong ipagkakala, tayo lang nakakaalam dyan. Hindi ang bansang ito ang ating prioridad. Ang prioridad natin ay ating samahan. Kung paano maluluklok sa posisyon ang ating mga kasama para tayo maprotektahan. Kaya naman, kung sino ang mga tumatakbong kandidato na nangunguna sa survey sa last minute, yun ating iboboto. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Salamat. Kahit mahihina inyong boses, ay narinig ko naman yan. Iboboto natin yan kahit pa yan ay magnanakaw. Kahit yan ay nakasuhan ng plunder at nakonvict. Kahit yan ay mga artistang walang alam. Kahit yan ay sangkot sa tokhang sa AJK.
Kahit yan dumadaan ng limpak-limpak na milyon-milyong pera para sa mga pulis na pumapatay sa mga biktima ng droga, ay iboboto rin natin yan. Kahit pa yan ay mga pro-China, iboboto natin yan. Kahit yan ay dynasty na sabay-sabay na tumatakbo sa kanilang lugar at sa buong Pilipinas, magkakapatid, mag-ama, mag-ina, magkakamag-anak, iboto natin yan. Kahit ang mga mahigit 30 taon ng pabalik-balik, wala naman nagawang mabuti sa bayan, iboboto natin ang mga yan. Bakit? Ay sapagkat nangunguna sa survey. Wala tayong choice, yan ay boto natin. Hindi tayo pwedeng bumoto sa mga putot, sa mga nangungulilat. Sapagkat pag tayo naging talunan, tayo pagtatawanan, tayo kukutsahin ng sanlibutan ito. Yan ay tatak na sa utak nyo. Huwag mananalitin yung sarili. Sa akin lang kay Pastor Pakito kayong makinig. Kaya kung ano sabihin ni Pastor Pakito, iyon ang susundin nyo. Iyon ang tama. Kahit mukhang mali, ay iyon ang tama. Sapagkat muli, tayo dapat nagkakaisa. Hindi dapat iba't iba ang ating mga marcha. Kaya yan ang malinaw. Amen! Amen! Sambahin ka kung sino ka man na nadyan sa itaas. Sambahin ka! Yan. Muli, salamat sa inyong pagdalo dito sa ating prayer discussion meeting. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Pakito. Salamat po!